Yon, okay. Nandito na naman po tayo, no, para magbigay ng konting kaalaman. Kung alam mo na to, scroll up ka na. Pag hindi pa, sa iyo tong video na to. Yon. Ang gagawin po natin ngayon, ang tuturo ko po ngayon, ay paano gamitin o saan ginagamit itong epoxy enamel. Yan. Di ba? Yon. Pag kayo po ay magpipintura, epoxy enamel gagamitin nyo. Ito sa mga hindi pa po nakakalam, yung epoxy enamel po, par 2-in-1 na po yan. Yung ating pong epoxy enamel. Dahil po nandyan na po, dalawa na yan. May primer ka na, may pintura ka na. Kumbaga, 2-in-1. Isang pahid lang, yun na rin yung finish niya. Okay, na? Ito po yung tamang gagawin nyo para magpintura ng epoxy enamel. Tara! Yon! Ang unang step po na gagawin nyo, kung kayo po ay magpipintura, ito gawin natin, magpipintura kayo ng bakal. Palagyan na natin tubular o plancha, yung tinatawag na linso. Yan, mga linso, yung plancha at tubular na yan, may mga galvanize yan. Yan may mga galvanize yung mga bakal na yan. Kailangan, pag kayo po ay magpipintura nyan, gumamit kayo ng rusko o yung panlason. Patatanggalin natin yung mga galvanize nya. Diba? Yan po yung unang proseso. Pag natanggal nyo na yung galvanize nya, yan. Pag natanggal nyo yung galvanize ng bakal, pwede nyo kayong magtimpla ng epoxy enamel. Bakit ba tinawag na epoxy? Diba yan? Pagka sinabing epoxy, sigurado naman, pagka sinabing epoxy, meron tong catalyst, tinatawag na liquid para tumigas yung pintura o para matuyo. Kasi pag wala po nung catalyst na yon, hindi po matutuyo yung pintura na epoxy. Yan. Kaya po epoxy, merong catalyst o liquid na hinalo. Okay. Ito, tapos na tayo doon sa paglalaso ng bakal. Sa bakal tayo at tubular. Pag nalaso nyo na, okay na. Pag nalaso nyo, magtimpla na kayo ng epoxy enamel. Okay. Pag kayo nagtimpla, siyempre kailangan size 4 na litro. Konti-konti lang 4 na litro. Huwag nyo muna titimplahin. Kumuha kayo ng malinis na galon. Isaalin nyo yung kalahati. Tapos pagka 1/2 o kalahati ng 4 liters, 2 liters. Tapos yung catalyst, ilagay nyo kalahati din. Pinakamaganda, kalahati lang. Kasi pagka kumunti, mas agad matuyo. Pag dumami, sobrang bilis matuyo. Yun. Pag nalagay mo na yon, kung gusto mo ng medyo malabnaw, lagyan mo pa siya ng lacquer. Yun, pwede po. Ito po pinakamaganda dun sa ating epoxy dahil pwede po ang lacquer ilagay doon. Yan Ngayon, pagka natimpla mo na, pwede mo na ipahid. Pwede mo na ipahid hanggang kahit 2 coat. Mas maganda na kung 3. Pero advice ko lang 2 coats pinakamaganda. Ito po, pagka kayo nagpintura, unang mano, pangalawang mano, kuha na agad. Yun na po yun. Meron ka ng primer, meron ka pang finish. Diba? Yun po yung pinakamaganda sa ating epoxy enamel. Ating Boysen to, branded to, Boysen. Yun po yung pinakamaganda sa epoxy enamel dahil pagka meron ka ng primer, meron ka pang pintura, isang mano lang. Para naman po ginagamit ito para naman po sa flooring. Pwede rin to sa flooring. Ganito lang po ang gagawin nyo pag sa flooring. Una, kailangan malinis yung flooring. Hindi walang buhangin. Tanggal yung lumot. Kunyari sa garahe na lang tayo. Flooring, walang tiles, flooring lang, pipintura mo, pwede rin siya. Kailangan malinis lang. Pagka nilinis mo na, basal, linis, malinis na. Lagyan mo primeran mo ng epoxy primer.
Pagka na-primeran mo ng epoxy primer, lagyan mo na ng epoxy enamel. Napakaganda yan, napakakapal. Pwede rin naman siyang walang epoxy primer, pero mas maganda kasi mas kapit. Kasi pagka na-epoxy primer mo siya, mas kakapit yung epoxy enamel natin. Yun yun. Kaya kailangan malinis lang ang pagkaka-prepare, pagkakagawa nyo para po mas maganda, pulido sa ating flooring, no? At para naman sa kahoy, ganun pa rin. Primeran mo, kunyari may cabinet ka, primeran mo ng lacquer primer, tapos ang pampilis mo yan, epoxy enamel. Madali lang yan. Napakaganda, napakakapal, napakatigas, napakatibay pa. Yun po yung pinakamaganda sa epoxy. Pero pagka pa-spray naman, huwag nyo na siyang gamitin. Sa mga cabinet, pa-spray. O di magano na lang kayo, mag-lacquer type na pintura. Pero pag epoxy enamel, huwag ka. Pero sinasabi ko dito, pwede rin siya sa pangkahoy. Di ba? Sana may natutunan kayo kahit maikli lang tong video na to. Para po lagi kayong updated, huwag niyo po makakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment sa ating video. Katulad yan sa baba. Nandiyan po yung description ng ating epoxy enamel para malaman nyo kung ano po yung dapat na gawin. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang po kayo sa ating Facebook account dyan sa ating Bulacan Paintworks. At huwag nyo na rin po kalimutan mag-subscribe. Yun lang po ang hiling ko sa inyo. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa ating susunod na video. Peace!